Valley of the Kings ang huling lugar ng pamamahinga ng mga pharaoh. Sa loob ng libo-libong taon ang mga tao ay tumingin dito para sa mga kayamanan mula sa sinaunang Egypt. Noong ika-26 ng Nobyembre 1922, natanto ng isang English archaeologist, isang tiyak na si Howard Carter, ang kanyang pangarap. Hindi niya natuklasan ng isang hindi kilalang silid ng libing. Ito ay 3,000 taon mula noong huling natapos ang ilaw sa mga kayamanan na ito. Ang libingan ni Pharaoh Tutankhamun. Matapos ang pagtuklas, sumulat si Carter sa kanyang diary. Ilang sandali para masanay ang aking mga mata sa kadiliman. Pagkatapos nito sa kadiliman, ang mga detalye ay dahan-daang nagsimulang tumayok, mga natatanging hayop, estatwa, ginto. Lahat ng bagay ay maningning, kumikinang na ginto. Das man so ein einmaliges Grab. Ito ay isang pandamdam sa mundo. Ng isang tao sa Valley of the Kings ay natagpuan lamang ang isang silid ng libing. At sa tuktok ng iyon, puno ng ginto, napakagandang mga kayamanan, muebles, sarcophagus at maskara ni Tutankhamun. Ito ay 18 taon mula nang siya ay manlalakbay sa Egypt, nagtatrabaho sa hukay ng arkeolohiko. Ang kanyang pangarap ay gumawa ng pananaliksik sa Valley of the Kings. Totoo na sa lambak ang iyong mga pagkakataon ay mas maliit kaysa sa iba pang mga bahagi ng Egypt. Ngunit kung ikaw ay maswerteng pagkatapos ay mahusay kang iginagalang. Noong 1909 nakilala niya ang milyonaryo na si Lord Carnarvon na nagbigay ng tulong pinansyal kay Carter upang maisulong ang kanyang pangarap. Sa mga sumusunod na taon, tonelada ng mga bato ay inilipat, ngunit sa halip na isang libingan ay natagpuan lamang niya ang mga kapiraso ng clay. Noong tag-init ng 1922, tinawag ng taga-taguyod ng arkeologo, ang pagtsatsaga ng Ginoo ay natapos na. Mayroong isa pang lugar na naiwan kung saan hindi pa nila nagawa ang mga paghuhukay. Si Carnarvon ay nagbabayad ng isang huling oras. هو في اليوم ده طبعا كان هوارد كارتر. Si Howard Carter ay siguradong makahanap ng libing, ngunit hindi niya alam kung saan. Nakasalig siya sa karanasan ng aking lolo na pumatok sa lupa gamit ang kanyang patpat at mula sa alingaw na maaari niyang masuri kung may mga hagdan o hindi. Halos sumuko si Carter. Sinubukan at sinubukan ulit ng aking lolo hanggang sa hindi niya sinasadyang natagpuan ang libing. مقبرة أو ما فيش. Nang dumating si Carter mula sa England ay hindi niya pinaghihinalaan ang hinihintay sa kanya. Pagdating niya sa lambak, walang nagtatrabaho. Ang pambihirang katahimikan ay nagsabi sa akin ng isang bagay na napaka-espesyal na nangyari. Pagkatapos isang araw, sa lugar ng libingan ni Ramses VI, niyang trabahador ay nakatago sa isang hagdanan ng bato. Nagpadala si Carter ng isang agarang mensahe sa Ginoo. Sa wakas nakagawa ako ng isang kamanghamanghang pagtuklas. Si Carnarvon ay sabay na naglakbay sa lugar kasama si Carter. Sama-sama nilang sinira ang pagbukas ng dingding na nakabukas na pintuan na tinatakan ng higit sa 3,000 taon. Ito ay libingan ng batang lalaki si King Tutankhamun. Mga hiyas, laruan, muebles, higit sa 1,000 mga bagay ng hindi mabibigat na halaga. Kailangan niyang malampasan ng maraming mga hamon dahil makitid ang libingan at ang lahat ng mga kayamanan ay inilalagay sa itaas ng bawat isa. Mahirap na paghiwalayin ang mga ito at alisin ang mga ito. Uninstall all of this out of the tomb. Sa loob ng ilang linggo, naging lugar ito ng paglalakbay ng mga turista mula sa buong mundo. Noong ika-23 ng Pebrero, ang huling kayamanan ay tinanggal. Inisip ng tagahanap at kanyang tagataguyod na oras na upang buksan ang sarcophagus.
Nagbabala ang isang inskripsyon, ang sinumang nakakagulo sa kapayapaan ng mga patay ay babagsak ng espiritu ng Pharaoh. Ngunit para sa Briton ito ay purong superstition. Di nagtagal, ang isang cobra na siyang hayop ng Pharaoh ay pumasok sa bahay ni Carter at pumatay ng isang ibong kanaryo. طب ما اعتقاد الناس ان عملية Ang mga tao ay naniniwala na ito ay isang hindi magandang tanda ang sumpa ng Pharaoh. لعنة فراعنة 6 na linggo pagkatapos ng pagbubukas ng nicho, si Lord Carnarvon ay sinaktan ng isang mahiwagang sakit sa baga, walang makakapagaling. Namatay ang Ginoo. Ito ang mga maiinit na kwento mula sa pahayagan nito ba ang sumpa ng Pharaoh. Ang mga lampara ay namatay sa gabi ng kanyang pagkamatay. Man sagte, sein Hund hat so viel gebellt. Sinabi nila na sa kanyang palasyo sa England ng gabi nang siya ay namatay, ang mga aso ay tumatakbo sa buong gabi, namatay ang ilaw at ang mga katulad na chismis ay naisip. Sa palagay ko ang kwentong iyon ay medyong pampalasa. Pagkatapos ay dumating ang iba, maraming mga kasamahan si Carter ang namatay ng maaga, at ang bawat kamatayan ay nagpakain ng alamata, ang diwa ng Pharaoh ay sumunod sa kanila. Sa ngayon ay naiintindihan ng lihim. Kapag binubuksan lamang ng mga nadiskubre ang libingan, palaging may tumpak sila at may napaka-interes na makita lamang kung ano ang nasa loob ng direkta ng hindi naghihintay ng pagpapalitan. Ang kapaligiran sa loob bago pumasok, pagkatapos ay huminga ng lahat ng kapaligiran kasama ang mababang mga activation microbe at virus sa loob ito. At dahil sa mga ito na nagmula sa ibang mga bansa, wala siyang mga antibody, nakuha lamang niya ang nasamsam at ang ilan sa kanila ay namatay ngunit walang sinumpa. But nothing curse. Sa kabila ng pagkamatay ng kanyang kaibigan ng mananaliksik ay nagpapatuloy sa kanyang gawain. Ang katulong ni Carter ay kailangang magbukas ng 4 na mga kabaong na inilatag sa bawat isa. Sa wakas, ang gintong mukha ng Pharaoh maaari lamang nating ipagdiwang dahil sa aming pagtataka at pagkaakit, isinulat ni Carter. Sa mga nasyonalista ng Cairo ay naghahari, pinigilan nila ang gawain ng Briton, ang mga kayamanan ay kabilang ang Egypt at ang mga mananakop. Naramdaman ni Carter na niloko ka at nagprotesta siya. Ipinagbawal siya ng gobyernong Egyptian mula sa bansa. Ang libingan ay sarado. Lumipas ang 1 taon hanggang sa pinayagan si Carter na bumalik sa libingan. At sa wakas ay nabuksan ni Carter ang huling kabaong ni Tutankhamun. Matagal na siyang naghihintay para sa sandaling ito, upang sa wakas ay maaaring tumingin sa hindi maligayang hari na namatay sa edad na 19. Bilang isang pharaoh siya ay hindi gaanong mahalaga, ngunit ang kanyang ay ang pinakakatangi-tanging labi ng isang nakaraang mundo na malapit pa rin.